Ano ang sinasabi natin? Yan po, kaya nakarating kami sa inyo sa awa at tulong ng Panginoon. Sinagot ng Diyos ang inyong mga daing, di ba? Ana amo karon dire, pero ang Ginoo gyud mao'y naghatod sa inyo ha diri sa amoa. Akong gipasalamatan kay ang among mga pag-ampo, among mga pangandoy gitubag gyud sa makagagahom karon ning adlaw. Ako ang pinagpasalamat ko sa Diyos po. Kayo ang pinadala dito. Dahil hindi lang talaga mga material yung dala ninyo, kundi mas malalim na dahilan yung pag-encourage sa amin na mamuhay pa dito patuloy para niyong kahirapan yun. So talagang hindi ito, higit pa ito sa aming inaasahan. Kaya nga ang sinasabi ng ating mga kapwa-tao sa iba't ibang lugar, Y gracias al Señor, pues, tenemos por medio de ustedes, ¿verdad? Que nos ha traído Dios para bendecirnos. Todos ustedes están usados por el Señor, ¿verdad? El Señor los tocó a ustedes para que puedan venir aquí a las Mercedes y poder bendecir a muchos de nosotros que necesitamos. Gracias, le doy gracias primeramente al Señor, ¿verdad? Porque si no fuera por Él, ¿verdad? No estuvieran ustedes aquí. Ahí está Dios. Y me gozo y me alegra. Y me caen de alegría de que a ustedes les tocó el corazón de venir acá. ano ang ibig sabihin? Ginagamit natin yung pangalan ng Diyos doon sa ginagawang kabutihan dahil yung tao ng Diyos tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yung bayan ng Diyos, bayang masikap sa mabubuting gawa na nire-recognize ng bayan ng Diyos na wala naman silang magagawa kung hindi sa pangalan ni Kristo at sa tulong ng Diyos na siyang gumagawa. Ang sabi po sa 2:13 ng Filipos, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya ano ang sinisigaw ng MCGI palagi? To God be the glory! Kung ang ginagawa natin ay masama, pwede mo bang sabihin, to God be the glory? Kaya nga noong nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi sa Gs 32:1, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Ang sagot naman ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Ano ang nangyari? Pagdating sa 37, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Datapwat kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa, upang maalaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Kaya nga ang sabi, magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Kaya ang sabi ni Kuya, pagka sinortcut natin yan, magagawa ng Diyos na kayo ay magsisagana sa bawat mabuting gawa. Sino ang may gawa? Ang Diyos. Kanino ang karangalan? Sa Diyos. Sino ngayon ang sasabihin mong pangalan? Pangalan ng Diyos. Bakit po? Sapagkat hindi ka kaaway ng Diyos dahil hindi ang ginagawa mo ay yung gawa ng kaaway ng Diyos. Kaya ang bayang tinatawag sa kanyang pangalan, masikap sa mabuting gawa. Sino ang gumagawa? Ang Diyos ang gumagawa para tayo ay sumagana sa mabubuting gawa. Hindi natin yun inaangkin. Kaya gamitin man natin ang pangalan ng Diyos. Magagamit natin sa matuwid. Ito ang maging pasimula sa tulong ng Panginoon ng atin pong higit na pagtutulong-tulong upang makapaglingkuran tayo sa isa't isa. Sa pamamagitan ng amin pong maliit na magagawa, maging maliit na kasangkapan ng MCGI para po makarating ang kabutihan ng Panginoon sa inyong lahat. Quien siempre debemos agradecer y expresar nuestra eterna gratitud es el Dios
que hace todo el bien que recibimos. No somos más que humildes instrumentos de Dios para que su bondad amorosa llegue a todos ustedes. Kaninong kabutihan? Kabutihan ng Diyos. Dahil kung hindi naman dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi naman natin magagawa. Alam naman po natin ang katotohanan na marami ding mga kapatid na nangangailangan. Pero sa kabila ng marami ring mga kapatid na mga mahihirap, sa tulong at awa ng Panginoon, makikita mo ang paggawa ng MCGI na hindi dahil sa magaling tayo, kaya tayo ay nakagagawa, kundi dahil sa paggawa ng Diyos para makarating ang kanyang kabutihan. Kaya ito ay karangalan ng Diyos. Kaya nga sa ating pagsasama-sama, ang pinagsisikapan natin sa tulong ng Diyos na mapagtulong-tulungang lagi ang makagawa ng mabuti sa lahat, lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Kaya nga tayo ang mga saksi at makapagsasabi, mga kapatid, kung mayroon ba tayong pagkakatipon na ang pinag-uusapan natin ay kung paanong mamerwisyo o magpasama ng kapwa. Sa budhi natin ay alam natin na sa tulong at awa ng Panginoon, pinagsisikapan ng bayang ito na maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapatid at mga kapwa-tao. Kaya kung tatanungin mo ngayon, alin dito sa mabubuting gawa na ito ang ibinabato ninyo sa amin? Naglibreng sakay kami, masama sa inyo. Nag-medical mission kami, masama sa inyo. Nag-free store kami, masama sa inyo. Nag-dental optical mission kami, masama sa inyo. Alin sa mabubuting gawa na ito ang ibinabato ninyo sa amin? Lahat ng pupwedeng magawa nating mabuti sa kapwa-tao, pinagsisikapan nating mapagtulong-tulungan na magawa. Alin dito sa mabubuting gawa na ito ang ibinabato ninyo sa amin? Sabi nila sa ating Panginoong Hesukristo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumuso at sapagkat ikaw, ganyan ka, ganyan ka, ganyan ka, ganyan ka. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo pagdating sa 37, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Datapwat kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang maalaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Kaya nga po kapag by replacement ay sinabi natin itong nasa talatang 38, datapwat kung ginagawa ng bayang ito ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa bayang ito, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa ng bayang ito para malaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa bayang ito. Wala naman kasi tayong pwedeng ipagmagaling sa ating mga sarili. Kaya nga, tanong sa akin nung marami, paano niyong i-operate yung ospital na yan? Walang bayad. Walang bayad talaga. Tapos ngayon, yung lahat ngayon ang atin ngayong La Verdad Christian College, magmumula elementary hanggang kolehiyo, lahat ngayon full scholars. Wala nang kahit na anong paano. Tinatanong nila, paano? Tapos meron kayong araw-araw na medical mission mula Lunes hanggang Biyernes. Bukod pa, dun sa may redundant pa kayo na may optical, dental kayo, na mobile umiikot. Bukod pa sa nag-o-overlap na Monday, Wednesday, Friday na umiikot din na medical mission. 4 yung mobile dental clinic nyo. May mga free store kayo dyan sa lugar ng Latin America. Paano nyo isusurvive yan? Alam nyo po, wala akong alam isagot eh. Tanungin nga lang ako kung ano yung, paano gagawin nyo sa ospital? Paano nyo operate yan ng walang bayad? Wala akong alam na ibang isagot.
Hindi, ang nasa kalooban ko lang, magagawa ng Diyos na ang lahat ng bagay magpisagana sa inyo. Kaya kung may nagagawa man ang bayang ito, kung meron mang nararating na mga iba't ibang mga lugar kung saan ang bayang ito'y nakagagawa ng iba't ibang mga kabutihan sa ating mga kapwa-tao, sa mga nangangailangan, pagsaklolo sa mga walang anuman, pagsaklolo sa mga nasa kagipitan, at sila naman po ang nakakapagsabi kung ano ang ginagawa ng bayang ito. Ang atin lagi namang sinasabi, sa Diyos ang lahat ng karangalan at lahat ng kapurihan. Sapagkat para sa mga lingkod ng Diyos, Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Sa iba't ibang mga paraan, sa iba't ibang mga pagkakataon, masasabi natin na hindi tayo mga kaaway ng Diyos. At kaya naman tayo hindi na magiging kaaway ng Diyos at makakasundo na tayo ng Diyos sa pamamagitan pa rin ng ating Panginoong Hesukristo. At ang lundo, saan man tayo makarating sa paggawa natin ng kabutihang itinuturo ng Diyos sa atin, ang karangalan ay hindi sa atin, kundi sa ating Diyos. Dala natin ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng bayan na tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya ang sabi sa 3Gs ng unang Juan, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ang matwid na paggamit ng pangalan ng Diyos, gawin mo yung katwiran ng Diyos at huwag yung sarili mong katwiran. Ang sabi sa G3 ng Roma, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kung gusto mong makita ang pagkakahati, dapat yung katwiran ng Diyos ang ating ginagawa. Kaya ang sabi po sa 2:9 hanggang 10 ng unang Pedro, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayoy nagsipagkamit ng awa. Maliwanag po ang sabi, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos. Ito po ay sa panahon na ng Kristyanismo, dahil si San Pedro nga ang nagsabi nito, kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Paano mo gagamitin ang pangalan ng Diyos? Bigyan mong karangalan yung pangalan ng Diyos. Dahil pagka hindi mo binibigyan ng karangalan yung pangalan ng Diyos, na ang sasabihin mo, anak ako ng Diyos, bayan kami ng Diyos, bayan tayo ng Diyos. Dapat ang maipakita natin, ang maitanyag natin, yung karangalan ng Diyos. Ang ginagawa ng bayan ng Diyos ay sa karangalan ng Diyos na tumawag sa kanila. Yung pangalan ng Diyos, huwag nating alisan ng dangal. Paano? Huwag nating gamitin sa walang kabuluhan. Kung bayan tayo ng Diyos, hindi ang gagawin natin ay yung ikahihiya ng Diyos o yung kahihiyan para sa Kanya. Kaya nga napakagandang halimbawa. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog. Kanino? Tinatakbuhan ng matwid at naliligtas. Yung pangalan ng Diyos, matibay na muog yon doon sa matwid, na pag tinakbuhan yon ng matwid, maliligtas yung matwid. Pero kung papanong yung batong si Kristo ay mahalaga sa nananampalataya, katitisuran naman yon doon sa mga hindi nananampalataya. Ano ang ibig sabihin? Aasa ka na yung pangalan ng Panginoon
ay magiging matibay na muog sa iyo. Hindi ka naman humahanay doon sa pagiging matwid. At pagka pinag-usapan yung pagiging matwid, saan na naman tayo uli mauuwi? Kapareho lang din yon ng kung papaano tayong hindi magiging kaaway ng Diyos. Magiging kasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman.